day to you, Shirley Arcayos. We are here to discuss about the effects of bilging and permeability on the stability of the ship. O ang pagbaha at pagkamatagusin epekto sa katatagan ng barko. Ang pagbabaha o bilging ang pagpasok ng tubig sa isang kompartimento ng barko at ang pagkamatagusin o permeability ang lawak kung saan maaring mapuno ng tubig ang isang kompartimento ay mga kritikal na salik na nakaapekto sa katatagan ng isang sasakyang pandagat. Ang pag-unawa sa pinagsamang epekto nito ay napakahalaga para sa kaligtasan sa karagatan. Pag-unawa sa epekto ng pagbaha o bilge. Kapag ang isang kompartimento ay nagbaha, bilges, maraming salik ang negatibong nakaapekto sa katatagan. Una, ang pagtaas ng draft. Ang karagdagang bigat ng tubig ay nagdudulot sa barko na lumubog ng mas malalim na nagpapataas ng draft nito at binabawasan ng freeboard ang distansya sa pagitan ng waterline at ng kubyerta. Pangalawa, pagbabago ng sentro ng grabidad o G. Ang sentro ng grabidad ay lumilipat pa itaas, binabawasan ng katatagan ng barko at ginagawa itong mas madaling lumubog. Ang lokasyon ng baha ng kompartimento ay nakaka-impluwensya rin sa literal na shift ng G na maaaring maging sanhi ng lease o isang pagkiling sa gilid. Pangatlo, nabawasan na metrocentric height o GM. Ang GM, isang mahalagang sukat ng unang katatagan ay bumababa. Ang mas mababang GM ay nangungulugan na ang barko ay hindi gaanong matatag at mas mabagal na makakabawi mula sa isang pagkiling. Pangapat, pagtaas ng epekto ng libreng ibabaw o free surface effect. Kung ang baha na kompartimento ay hindi ganap na puno, ang malayang gumagalaw ng tubig sa loob ay lumilikha ng epekto ng libreng ibabaw na higit pang binabawasan ang GM at katatagan. Ang epektong ito ay mas malinaw sa mas malaki bahagyang napupuno na tangki. Ang papel ng pagkamatagusin o permeability. Ang pagkamatagusin na ipinahayag bilang 1% ay kumakatawan sa proporsyon ng dami ng isang kompartimento na maaaring mapuno ng tubig. Ang mas mataas na pagkamatagusin ay nangangahulugan na mas maraming tubig ang maaaring makapasok sa panahon ng pagbaha na humantong sa mas malaking pagtaas ng timbang. Bakit? Ang mas maraming tubig na pumapasok ay nagpapataas ng displacement at draft ng barko na higit pang binabawasan ang freeboard. Mas makabuluhang pagbago ng G. Ang mas mataas na dami ng tubig, mas malaki ang pag-angat ng sentro ng grabidad na higit pang nagpapahina sa sasakyan. Pinagsamang epekto, isang mapanganib na kombinasyon. Ang pinagsamang epekto ng pagbaha at mataas na pagkamatagusin ay particular na mapanganib. Ang isang mataas na permeable na baha na kompartimento ay humantong sa isang dramatikong pagbaba ng GM na lubos na nagpapataas ng panganib ng paglubog. Ang kalubhaan ng epekto ay depende sa laki at lokasyon ng baha ng kompartimento, ang bilis ng pagbaha at ang pangkalahatang disenyo at kondisyon ng barko. Ang isang kompartimento na matatagpuan sa gilid ay magdudulot ng mas malaking pagkiling kaysa sa isang kompartimento na matatagpuan sa gitna. Ang laki ng baha na kompartimento ay nakaapekto rin ang malaki sa pagkawala ng katatagan. Ang isang mas malaking kompartimento ay magkakaroon ng mas malaking epekto. Mga estratehiya sa pagbabawas ng epekto. Pag-iwas sa sakuna. Maraming estratehiya ang nagpapagaan sa mga panganib na ito. Watertight. Compartmentalization. Ang paghahati ng katawan ng barko sa mga watertight na kompartimento ay naglilimita sa pagbaha. Pinipigilan ng pagkalat nito at pinapanatili na ang buoyancy. Ito ay isang pangunahing prinsipyo sa disenyo ng barko. Pagkontrol sa pinsala. Ang mabisang mga pamamaraan sa pagkontrol ng pinsala ay makakahalaga, kasama rito ang mabilis na pagtatasa ng pinsala, pagsara ng mga butas at paggamit ng mga bomba upang alisin ang tubig. Disenyo na may mababang pagkamatagusin ang mga barko, idisenyo na may mababang pagkamatagusin upang mabawasan ang posibilidad na malawakang pagbaha. Mga kalkulasyon ng katatagan. Ang regular na mga kalkulasyon ng katatagan ay tinatasa ang katatagan ng barko sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. Ang mga kalkulasyon na ito ay mahalaga para sa ligtas na operasyon at tumutulong na matukoy ang natitirang katatagan ng barko pagkatapos ng isang pangyayaring pagbaha.
pagsasanay ng crew. Ang wastong pagsasanay ng crew sa mga pamamaraan ng pagkontrol ng pinsala ay napakahalaga para sa mabisang pagtugon ng mga insidente ng pagbaha. Ang isang mahusay na sinanay ng crew ay maaaring lubos na mapabuti ang mga pagkakataon ng kaligtasan at mabawasan ng pinsala. Sa buod, ang pagbaha at mataas na pagkamatugusin ay kumakatawan sa isang malaking banta sa katatagan ng barko. Ang mabisang disenyo, mga pamamaraan sa pagkontrol ng pinsala at pagsasanay ng crew ay mahalaga upang mapagaan ang mga panganib na ito at matiyak ang kaligtasan sa karagatan. Ang mga epekto ng pagbaha sa katatagan ay kinabibilangan ng pagtaas ng draft, pagbabago ng sentro ng grabidad, nabawasan ng metrocentric height at pagtaas ng epekto ng libreng ibabaw. Ang mataas na pagkamatugusin ay nagpapalala sa mga epekto. Ito ay pamamagitan ng nagpapahintulot sa mas maraming tubig na makapasok sa barko panahon ng isang pangyayaring pagbaha. Ang mga estratehiya sa pagbabawas ng epekto ay nakatuon sa pagpigil ng baha, pagkontrol sa pagkalat nito ay pagpapanumbalik ng katatagan.